Meron po tayong mainit na balita rito na yumanig sa mundo ng ekonomiya ng Amerika. Si Ginoong Jerome Powell, ang mismong pinuno ng Federal Reserve, ay siya mismo ngayon ay nakaharap po siya sa criminal referral patungo sa Department of Justice. Isa pong miyembro ng Kongreso at kilalang kakampi ni US President Donald Trump ang nagsampa ng kaso. At sa gitna ng pressure para ibaba ang interest rates, tila mas umiinit ang laban sa loob ng gobyerno. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin ang buong kwento sa likod ng kontrobersyal na kasong ito. At aalamin din natin kung ano po ang epekto nito sa Federal Reserve, sa monetary policy, at syempre sa ekonomiya ng Amerika at global crypto market. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayon po sa ulat ng Fox News, ayan, si Representative Anna Paulina, isa pong kilalang kaalyado ni Pangulong Trump, ay nagsampa ng criminal referral laban kay Ginoong Jerome Powell. Ang reklamo, 2 beses umano siyang nagsinungaling habang nasa ilalim ng panunumpa o tinatawag nating perjury. Una, noong June 25 ay humarap po si Ginoong Powell sa US Senate Committee tungkol sa renovation ng Federal Reserve's Eccles Building. Ayan. Eccles, yata yun, Eccles Building. Sabi ni Madam Luna, ayan, ay may mga mali at mapanlin lang daw na pahayag si Ginoong Powell tungkol sa ginagawang renovation. Pangalawa, sa isang sulat na ipinadala po niya sa Office of Management and Budget, sinabi ni Ginoong Powell na minor lamang ang mga pagbabago sa renovation project na nagtulak po sa gastos mula $1.9 billion pataas sa $2.5 billion. Pero ayon po kay Madam Luna, base po sa dokumento ng mga mambabatas, hindi ito simpleng pagbabago. Ayan. Bakit ba napakalaking issue ito? Simple lamang po. Ang posisyon po ni Ginoong Jerome Powell bilang Fed Chairman ay may malaking kapangyarihan sa ekonomiya. Siya ang may hawak ng direksyon ng interest rates at sa bawat desisyon po niya, apektado ang stock market, crypto market at mismong ang halaga ng dolyar. Kapag napatunayang nagsinungaling si Ginoong Powell, pwede po siyang makulong ng hanggang 5 taon at pagmultahin. Ayan, 5 years po yan na pagkakalulok-kulong at meron pa siyang babayarang multa. Pero higit pa rito, pwede pong magbago ang leadership ng Fed at malaking epekto ito sa buong sistema ng ekonomiya. Ngayon ay ano naman po ang papel ni Pangulong Trump dito? Ayan, matagal na po siyang tumutuligsa kay Ginoong Jerome Powell dahil hindi po niya agad ibinababa ang interest rates. Ang gusto pong mangyari ni Pangulong Trump ay magkaroon ng 300 basis points. Ayan, 300 basis points ng pagbaba. Isa pong malaking rate cut na makakatulong daw sa ekonomiya lalo't mababa na ang inflation. Marami po ang nagsasabi na ginagamit ng kampo ni Pangulong Trump ang isyong ito para lalong idiin si Ginoong Powell na ibaba ang interest rates. Isa po itong uri ng political pressure na bihira lang nating makita. Ayon po sa mga ulat ay pinag-iisipan ni Pangulong Trump noon pa man na sibakin itong si Ginoong Powell. Pero sa ngayon ay sinabi niyang malabo niya itong gawin maliban na lang kung lumala pa ang issue ng kasong ito. Yan. Dahil po sa gulong ito ay tumaas po ang posibilidad na mag-cut ang Fed ng interest rate sa mga susunod na buwan. Sa ngayon ay 56.1% na ang tsansa na mag-cut sila sa pagsapit ng buwan ng September. Pero sa July 30
FOMC meeting, halos sigurado ng walang galaw ang interest rates. At bakit? Dahil po sa matibay pa rin ang labor market base sa June US jobs data. Ayon po sa CME Fed Watch, 97.4% ang probability na hindi gagalaw ang rate ngayong buwan ng July. Pero sa mga susunod na buwan, posibleng iba na ang usapan, lalo na kung magkakaroon ng epekto talaga ang kasong ito kay Ginoong Powell. Ngayon ay ano po ang posibleng scenario sa susunod? Kung sakaling mapatunayang may kasalanan si Ginoong Powell, dahil dalawang bagay po ang pwedeng mangyari. Siya po ay maaaring mag-resign ng kusa o sapilitang alisin sa kanyang pwesto. Sa ganitong scenario ay posibleng may kapalit po siyang mas bukas sa ideya ng rate cut. At kapag bumaba po ang interest rates, inaasahang tataas ang liquidity sa market. Ang ganitong hakbang ay posible pong magpasigla kay Bitcoin, kay Ethereum at saka sa iba pang mga altcoins. Ang pagbaba po ng rates ay nangangahulugan na mas maraming perang umiikot at mas bukas ang mga investors sa mga risky assets gaya ng crypto. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay meron po tayong apat na mga bagay na kailangan po nating bantayan. Una ay ang FOMC meeting sa nalalapit na July 30. Abangan po natin ang official na desisyon sa rate. Kahit wala pang galaw sa July, may mga hint or palatandaan na pwede pong lumitaw para sa September. Ayan. Pangalawa ay ang criminal investigation po kay Ginoong Powell dito. Kapag umusad ito, siguradong maaapektuhan ang confidence ng market sa Federal Reserve. Pangatlo ay ang crypto market movements. Si Bitcoin, si Ethereum at maging si XRP ay maaari pong sumipa sa kanilang presyo kung bumaba ang rates. At ang pang-apat ay ang posibleng pagkilos ni Pangulong Trump. Ayan. Bawat hakbang ni Pangulong Trump ay meron po itong epekto sa market expectations. At ayan, sa kabuuan ay para po sa mga baguhan sa crypto at syempre maging sa mga stocks na rin, ay bantayan po natin hindi lamang ang chart kundi pati ang pulso ng politika at ekonomiya. Ang kasong ito laban kay Ginoong Jerome Powell ay hindi po simpleng issue. Isa po itong senyales na ang macroeconomic factors ay may direktang epekto sa ating mga puhunan. Huwag po tayong mangamba kung hindi pa natin gamay ang lahat ng detalye. Ang mahalaga po ay aware po tayo. Ang market ay hindi lang tungkol sa technical na analysis. Mahalaga rin ang fundamentals at mga balita tungkol dito. At tandaan po natin ang bawat desisyon ng Federal Reserve ay parang tsunami na hindi man natin kita agad pero darating at darating ang epekto nito sa ating portfolio. Kaya kapit lamang po, aral ng mabuti at lagi pong magbasa ng balita. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.